Mare Mitch, may sasabihin ako sa'yo. Ano naman yun, Mare? Ang aga-aga? Concern lang ako sa inaanak ko, Mare. May nakapagsabi kasi sa akin ng hindi magandang kwento tungkol sa kasintahan niya. Ano naman yun? Akong kinakabahan sa'yo eh. Nabanggit ng kumare ng kaibigan ko, nakabaryo nila Renz. Huwag daw umasa ang anak mo na tototohanin at papakasalan siya ni Renz. May naging kasintahan daw siya bago si Emma. At binuntis ito at iniwan lang. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan, Mare? Sa pagkakaalam ko, napakabuti at napakabait ni Renz. Sinasabi ko lang ito, Mare, para hanggat maaga pa, mailayo natin ang inaanak ko kay Renz. Ayokong masaktan ng inaanak ko pagdating ng araw. Maraming salamat, Mare, sa concern. Sige, Mare, uwi muna ako at kakausapin ko ang inaanak mo. Sige, Mare. Emma? Emma! Nasaan ka? Nasa loob po ako ng kwarto, ma. Ano po ba yun? At parang galit na galit po kayo. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Emma. Totoo ba na nakabuntis si Renz at iniwan lang niya? At saan niyo naman po nalaman yan, ma? Basta, magsabi ka sa akin ng totoo. Na ano, ma? Alam mo ba, na walang balak si Renz na pakasalan ka? Dahil sanay na siya mambuntis ng babae at iiwan lang. Kaya pala, ilang taon na kayong magkasintahan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya pinapakasalan. Ma, nag-iipon po muna kami ni Renz, kaya hindi po kami nagpapakasal. Gusto po namin mapaghandaan ang pagkakaroon ng sariling pamilya, para hindi po kami mahirapan pagdating ng panahon. Hiwalayan mo na yan si Renz, bago pa kayong magkasakitan. Ma naman. Nanay mo ako, Emma. Kaya ako ang pakinggan mo. Ma, pasok po muna ako sa kwarto. Kawawa ang anak ko kung hindi pa niya hihiwalayan si Renz. Hindi ako papayag na mangyari din sa anak ko ang ginawa ni Renz sa nauna niyang nakarelasyon. Hello, mahal. Kamusta? May problema ba? Renz, pwede ba tayong magkita? Oo, mahal. Sige. Kamusta, mahal? Biglaan natin pakikipagkita mo sa akin. May problema ba tayo, mahal? May nagsabi kasi kay mama ng tungkol sa'yo na hindi maganda. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano naman yun, mahal? Totoo ba? Na may nabuntis ka daw dati at hindi mo pinanagutan. Ano? Kanino naman nanggaling yan? Sagutin mo ang tanong ko, Renz. Totoo ba? Mahal, kailanman ay wala akong inaagrabyadong babae. At kahit kailan, hindi ko magagawa yan sa kahit sinong babae. Kung ganon, saan kaya nanggaling ang kwentong yon na sinasabi kay mama? Alam ko na. Baka yung malapit sa kanto namin, nakapangalan ko, na may ganon din sitwasyon. Pero naayos naman na nila ngayon yun. At masaya na sila nagkasama. Siguro nga, mahal. Kaya nga hindi ako naniniwala na magagawa mo yun. Basta, magtiwala lang tayo sa isa't isa.
walang pagsubok na hindi natin malalagpasan. Oo, mahal. Pasensya ka na kung medyo napagdudahan kita. Wala yun. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Ako rin, mahal. Halika na, pumunta na tayo sa inyo para may paliwanag ko na lahat kay Tita Mitch. Oo, mahal. Para mapag-usapan na rin natin yung balak ating pagpapakasal. Salamat, mahal. Mahal, nandito na ako. Kamusta ang araw mo? Ayos lang naman, mahal. Ikaw, kamusta yung maghapon mo? Ayos lang din. Medyo pagod. Pero pagdating ko dito sa bahay, nang makita kita, nawala yung pagod ko. Sus, nawala pa yung asawa ko. Parang kailan lang, no? Nang magkasintahan pa tayo. Pero ngayon, tignan mo. Binubuo na natin yung mga pangarap natin. Tama ka, mahal. Mahal, may sorpresa ako para sa'yo. Ano naman yun, mahal? Pregnancy test to, mahal, ah. Mahal, buntis ako. Buntis ka nga, mahal! Salamat po, Panginoon. Dinig niyo ang hiling namin. Salamat po, Panginoon. Mahal, may tumatawag. Mahal, si Mama. Sagutin mo, dali. Hello, Ma. Hello anak, kamusta kayo? Mabuti naman po. Pupunta kami dyan ng papa mo at dyan na kami magkahaponan. Sige po, Ma. Tamang-tama po, ma. May magandang balita po kami ni Emma sa inyo. Buntis si Emma? Opo, ma. Salamat sa Panginoon. Sige, pupunta na kami dyan. Pupunta daw sila mama dito. Sige po, Ma. Hihintayin po namin kayo dito, ha? Salamat, Panginoon. At hindi ako nagkamali sa aking akala na si Renz ay isang magiging mapagmahal at responsableng asawa at ama sa magiging anak namin.